Nasabat ng Bureau of Customs sa Bulacan ang higit sa 600 bilyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo mula sa mga bansang China at Vietnam. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC at iba pang ahensya ang 605.29 million peso na halaga ng smuggled na sigarilyo mula China at Vietnam sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan. Ang operasyon ay isinagawa kaugnay ng Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port o CIIS-MICP. Batay sa ulat, isinagawa ang pagsalakay sa bisa ng isang letter of authority. Kasama ng CIIS-MICP sa operasyon ang Intellectual Property Rights Division, Enforcement and Security Service Port of Manila, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na opisyal. Sa nasabing operasyon, nadiskubre sa loob ng bodega ang tinatayang 8,647 master cases ng smuggled na sigarilyo. Dito nakitang walang tax stamps at health warnings ang mga produktong natagpuan. Malinaw na indikasyon ng paglabag sa batas. Bunsod nito, 3 individual ang agad na inaresto sa lugar. Ang mga naresto ay kasulukuyang sasailalim sa inquest proceedings sa Department of Justice. Kasama rin sa mga kakasuhan ang nasabing may-ari ng bodega na pinag-imbakan ng mga kontrabandong sigarilyo. Samantala ay pinag-utos naman ang warrant of seizure and detention para sa mga nakumpiskang produkto. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga nilabag na batas ang National Internal Revenue Code of 1997 at Customs Modernization and Tariff Act. Saklaw din ng reklamo ang paglabag sa patakaran ng National Tobacco Administration na nagtatakda ng tamang regulasyon sa mga produktong sigarilyo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, rumisponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga pasaherong sakay ng MV Filipinas Surigao del Norte. Ito ay matapos ng insidente patungong Masbate. Ayon sa otoridad, ito ay bunsod ng muntikang pagtaob ng barko at matagumpay naman muling napalutang bandang alas 9:30 ng gabi noong August 25 sa Cebu City. Sa nasabing pagresponde, binigyan ng agarang pagtugon sa pangangailangan maging sa medikal na aspeto ang mga pasaherong lula ng barko. Kasalukuyan din pansamantalang isinuspende ang nasabing barko upang maimbestigahan ang naganap na insidente. Here's a roundup of major stories from around the world. U.S. President Donald Trump asked the U.S. Supreme Court on Tuesday to step into the billions of dollars fight on foreign aids and cancel a ruling that is forcing it to keep making payments. However, the emergency appeal of Trump deals with a different standard that U.S. Department of Justice claimed to threaten irreparable diplomatic costs. Unless the Supreme Court intervenes, the administration's stated lower court decision will effectively force the government to immediately obligate $12 billion in foreign aid funds, disregarding Trump's foreign policy adjustments. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has sought the death penalty for all murder cases in Washington, D.C. as a way to crack down on a crime. During a cabinet meeting at the White House, Trump announced it will be a preventive measure to deter violent crimes that has become widespread in the U.S. However, the U.S. Attorney's Office prosecutes nearly all violent crimes in Washington, but a majority of murder cases in the U.S. are handled by U.S. or by state or local official unless they become federal crimes, making Trump's directive. Experts say a legal quagmire is in the making. Furthermore, the SpaceX Starship rocket completed its 10th test flight on Tuesday, August 26 in South Texas, following 3 previous attempts that failed due to technical issues and weather conditions. This is the world's biggest rocket, which SpaceX and the National Aeronautics and Space Administration and NASA plan to use to return astronauts to the moon.
In response, former SpaceX engineer and NASA astronaut Gareth Reisman posted a congratulatory message to SpaceX on Instagram. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pinakamataas na bilang ng mga pasahero ng MRT-3 umabot na sa kalahating milyon. DOTR binalaan ng mga nagbebenta ng beep cards sa online selling platforms. Kongreso sinadya umanong hindi ilagay ang salitang postponement sa BSKE law ayon kay Attorney Makalintan. NBI arestado ang 3 Pinay OFW na may pekeng dokumento sa NAIA. DOC nasabat ang higit sa 600 milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo mula China at Vietnam. PCG rumesponde sa mga pasahero matapos ang muntikang pagtaob ng MB Filipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.